Nais niyo ba ng mas malakas na mga binti kahit sa edad na 70? Kainin ito araw-araw. Humihina na ang inyong mga binti at marahil ay hindi niyo pa ito namamalayan. Isang araw, ang pagtayo mula sa silya ay tila mas mahirap ng kaunti. Makalipas ang ilang buwan, ang pag-akyat ng hagdan ay nagdudulot sa inyo ng hingal. At bago niyo pa amalayan kahit ang maikling paglalakad ay parang isang ehersisyo na. Hindi lang ito normal na pagtanda. Ito ay tinatawag na muscle loss. Tahimik, unti-unti at mapanganib na hindi napapansin. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang inyong mga binti ang unang humihina habang kayo ay tumatanda. Kapag nangyari iyon, naapektuhan ang inyong balanse, nawawala ang inyong kalayaan at tumataas ng husto ang panganib na kayo ay madulas o matumba. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi pa huli ang lahat para palakasin itong muli. Sa katunayan, maaari ninyong simulan ang pagpapalakas ng inyong mga binti sa inyong hapagkainan mismo. Dahil habang mahalaga ang ehersisyo, ang inyong kinakain ay maaaring maging kasing epektibo rin at minsan ay mas mabisa pa. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 6 na makapangyarihang pagkain na maaaring magpanumbalik ng lakas ng kalamnan, protektahan ang inyong mga buto at panatilihing malakas at matatag ang inyong mga binti hanggang sa inyong pagtanda. Kaya siguraduhing panoorin ninyo hanggang sa dulo dahil ang numero 1 pagkain sa listahang ito ay isang bagay na karamihan sa mga nakatatanda ay mayroon na sa kanilang kusina, ngunit halos walang kumakain nito sa tamang paraan. Bago tayo magsimula, sabihin niyo sa aking ilang taon na po kayo at saan kayo nanonood. Gusto kong malaman kung saan nakatutok ang ating pamilya ng lakas ng buhay na yon. Sige, simulan na natin. Narito ang 6 na pagkaing suportado ng siyensya na makakatulong na panatilihing malakas. Nababaluktot at puno ng buhay ang inyong mga binti. Simula sa numero kamote ang panggatong na nagpapanatiling gumagalaw sa inyong mga binti. Pagdating sa pagpapanatiling malakas at matatag ng inyong mga binti, ang enerhiya ay napakahalaga. Ngunit hindi lahat ng enerhiya ay pare-pareho. Ang ilang pagkain ay nagbibigay sa inyo ng mabilis na pagsigla. Ngunit pagkatapos ay iiwan kayong pagod at matamlay. Ang kamote sa kabilang banda ay nagbibigay ng pangmatagalang lakas na nagpapagatong sa inyong mga kalamnan sa loob ng maraming oras na nagpapanatili sa inyong paglalakad, pag-akyat at pagtayo ng tuwig. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi na gaanong mahusay mag-imbak o gumamit ng enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga simpleng gawain tulad ng pagbubuhat ng pinamili o paglakad paakyat ay nagsisimulang maging mas mahirap. Ang kamote ay natural na inaayos iyon. Puno ng complex carbohydrates. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na panggatong ng walang biglaang pagtaas o pagbaba ng blood sugar. Sa loob ng maliwanag na kulay kahel na laman nito ay mayroong vitamina G, potassium at mga anti-inflammatory compound na nag-aayos ng maliliit na punit sa kalamnan, pumipigil sa pulikat at nagpapanatiling makinis ng inyong paggalaw. Ang bitamina A bilis ng paggaling at nagpapabawas ng pananakit habang ang potassium ay nagpapatag ng mga pag-urong ng kalamnan at nag-hydrate ng mga tissue. Ang talamak na pamamaga ay isa pang lihim na magnanakaw ng lakas. Dahan-dahan nitong sinisira ang mga muscle fiber. Ang beta-carotene sa kamote ay nilalabanan ang pinsalang iyon sa antas ng selular, na pinapanatiling nababaluktot at walang sakit ang inyong mga binti. Maging ang inyong bituka ay may papel din ang natural na fiber sa kamote ay sumusuporta sa panunaw at pagsipsip ng sustansya na tinitiyak na nakukuha ng inyong mga kalamnan ang panggatong na kailangan nila. Ihawin, durugin o idagdag sa mga sabaw at salad. Ang banayad na tamis nito ay nababagay sa halos anumang pagkain at bawat serving ay tumutulong sa inyong mga binti na dalhin kayo ng mas malayo, isang malakas na hakbang sa bawat pagkakataon. Numero Hey Oats. Ang tagabuo ng tibay para sa mga pagod na binti. Iniisip ng karamihan na ang oats ay isang simpleng almusal. Ngunit para sa mga nakatatanda, isa ito sa pinakamahusay na pagkain para sa tibay ng binti at buong araw na enerhiya. Kung ang inyong mga binti ay madaling mapagod sa kalagitnaan ng araw o bumibigat kapag umaakyat ng hagdan, makakatulong ang oats na ayusin iyon. Habang tayo ay tumatanda, nawawala ng tibay ang ating mga kalamnan dahil nagiging hindi na gaanong mahusay ang katawan sa pagpapanatili ng matatag na antas ng blood, sugar at enerhiya.
Ang oats ay nagbibigay ng mabagal na paglabas ng carbohydrates na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ang tuloy-tuloy na panggatong sa loob ng maraming oras. Walang biglaang paghina. Walang pagkapagod sa tanghali kundi pare-parehong lakas para sa paglalakad, paghahalaman at pananatiling aktibo. Ngunit hindi lang panggatong ang ginagawa ng oats inyong mga kalamnan. Muli nitong itinatayo ang mga ito. Bawat serving ay nag-aalok ng protina mula sa halaman upang makatulong na ayusin at mapanatili ang mga muscle fiber na natural na babawasan sa pagtanda. Nangahulugan iyon ng mas mahusay na balanse, mas malakas na mga binti at pinabuting katatagan. Mayaman din ito sa iron at magnesium. Dalawang sustansya na kadalasang kulang sa maraming nakatatanda. Ang iron ay naghahatid ng oxygen sa inyong mga kalamnan, habang ang magnesium ay nagre-relax sa mga ito na pumipigil sa pulikat, paninigas at sa mabigat na pakiramdam sa inyong mga binti. Kung nakaranas na kayo ng biglaang pulikat sa gabi, ang magnesium mula sa oats ay makakatulong na natural itong pigilan. Sinusuportahan din ng oats ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapanatiling bukas at nababaluktot ng mga daluyan ng dugo na tinitiyak na ang inyong mga kalamnan ay nakakakuha ng oxygen at sustansya para sa mas mabilis na paggaling. Kainin itong mainit sa umaga. Ihalo sa mga smoothie o isama sa mga malusog na merienda. Ano man ang paraan ng pagkain ninyo nito, tahimik na pinapalakas ng oats ang inyong mga kalamnan na tumutulong sa inyong mga binti na manatiling malakas, matatag at handa sa bawat hakbang. Numero 4, abukado. Ang superfood na lumalaban sa pulikat at nagbibigay ng flexibility. Ang abukado ay hindi lang isang usong pagkain. Para sa mga nakatatanda, isa ito sa pinakamahusay na paraan upang mapanatiling malakas, nababaluktot at walang sakit ang mga binti. Habang tayo ay tumatanda, madalas na dumarating ang paninigas ng katawan. Iyong bahagyang sakit kapag bumabangon sa kama o paninikip pagkatapos umupo ng matagal. Karamihan dito ay nagmumula sa pamamaga na dahan-dahang sumisira sa mga kalamnan at kasukasuan. Natural itong nilalabanan ng abukado. Mayaman ito sa monounsaturated fats. Ang mabubuting taba na nagpapakalma sa pamamaga, nagpoprotekta sa tissue ng kalamnan at nagpapanatiling malambot ng mga kasukasuan. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting paninigas, mas kaunting pananakit at mas maraming kalayaan na gumalaw ng may kumpiyansa. Higit pa rito, ang abukado ay puno ng potassium. Isang mineral na kailangan ng inyong mga kalamnan upang umurong ng maayos. Sa katunayan, mas mataas ang potassium nito kaysa sa saging na tumutulong na maiwasan ang pulikat, spasms at paninikip ng binti sa gabi. Kung nagising na kayo dahil sa masakit na pulikat sa binti, maaaring mababang potassium ang dahilan. Naghahatid din ang abukado ng bitamina, isang malakas na antioxidant na nag-aayos ng maliliit na stress point sa inyong mga kalamnan na nagpapagaan ng pagod at nagpapanatili sa lakas nito. Dagdag pa, ang malusog na taba nito ay sumusuporta sa sirkulasyon na tinitiyak na ang oxygen at sustansya ay nakakarating sa inyong mga binti upang manatili itong masigla. Idagang avocado sa tinapay. Ihalo sa mga smoothie. Durugin para gawing guacamole. O kainin ng mag-isa na may asin at paminta. Ang sikreto ay ang pagiging pare-pareho. Gawin itong bahagi ng inyong lingguhang routine at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Mas makinis na paggalaw, mas kaunting pulikat at mga binti na nananatiling nababaluktot at buhay sa loob ng maraming taon. Numero 2, berries. Ang tagapagtanggol ng kalamnan at powerhouse laban sa pagtanda. Hindi may iwasan ang pagtanda, ngunit ang pagkawala ng lakas ay hindi. Araw-araw ang inyong mga kalamnan ay nakaharap sa mga hindi nakikitang kaaway tulad ng free radicals, oxidative stress at pamamaga. Maaaring hindi ninyo sila nakikita, ngunit nararamdaman ninyo sila. Paninigas ng tuhod, ananakit ng binti pagkatapos ng magaan na aktibidad o matagal na pagkapagod, dito pumapasok ang mga berry. Ang blueberries, strawberries, raspberries at blackberries ay ilan sa pinakamalakas na tagapagtanggol ng kalikasan. Puno ng mga antioxidant. Nagsisilbi silang panangga. Lumalaban sa oxidative stress na nagpapahina sa mga kalamnan at nagpapabagay sa paggaling. Kung mas madalas ninyo itong kainin, mas nagiging matatag ang inyong mga kalamnan. Binabawasan din ng mga berry ang talamak na pamamaga ang tahimik na puwersa sa likod ng naninigas ng mga kasukasuan at nananakit na mga binti na nagbibigay daan sa inyong gumalaw ng mas malaya at komportable.
Ang mataas na vitamina C nito ay nagpapalakas ng produksyon ng collagen na nagpapanatiling matibay, nababaluktot at bata ng inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan. At hindi lang sila nagpoprotekta, nagbibigay din sila ng enerhiya. Sinusuportahan ng mga berry ang malusog na sirkulasyon. Pinapabuti ang paghahatid ng oxygen sa mga kalamnan ng inyong binti kaya hindi kayo gaano napapagod at mas mabilis gumaling. Bilang bonus, ang parehong mga antioxidant na nagpoprotekta sa inyong mga kalamnan ay nagpapatalas din ng inyong memorya at focus na pinapanatiling aktibo ang inyong isip tulad ng inyong katawan. Magdag ng isang dakot sa oatmeal, yogurt o smoothies o kainin itong sariwa. Sa bawat kagat, pinapalakas ninyo ang lakas, flexibility at sigla mula sa loob. Matamis, simple at makapangyarihan. Ang mga berry ay tunay na pagkain para sa inyong katawan at utak. Bago tayo magpatuloy sa ating huling dalawa sa listahan, kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like po at mag-subscribe sa Lakas ng Buhay para sa mas marami pang mga tip na nagbabago ng buhay na tumutulong sa inyong manatiling malakas at aktibo pagkatapos ng 60. Kumusta na po ang inyong kalusugan? Ipaalam sa amin. Sa mga komento sa ibaba, gusto naming marinig ang inyong mga kwento at kung nais ninyong suportahan ang aming misyon, ay click ang Super Thanks button para magpadala ng maliit na token. Bawat tulong ay tunay na mahalaga. Numero 2, salmon. Ang tagapagbuo muli ng kalamnan at pampalakas ng sirkulasyon. Sa tuwing kayo ay tumatayo, naglalakad o maakyat ng hagdan, tahimik na dinadala ng inyong mga kalamnan sa binti ang bigat ng inyong buong katawan. Ngunit sa pagtanda, bumabagal ang kakayahan ng inyong katawan na muling buuin ang kalamnan. Kaya't maaaring magsimulang humina o mas madaling mapagod ang inyong mga binti. Kaysa dati dito pumapasok ang salmon. Isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa muling pagtatayo ng lakas. Puno ito ng mataas na kalidad na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng mga hilaw na materyales na kailangan nila upang maayos at manatiling matibay. Ngunit ang tunay na sikreto ay nasa omega-3 fatty acids nito, mga malusog na taba na nagpapababa ng pamamaga, nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpoprotekta sa inyong mga kasukasuan mula sa paninigas at sakit. Ang pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng kahinaan at mabagal na paggaling sa mga matatanda. Pinapakalma ng omega-3 ang prosesong iyon na tumutulong sa inyong mga binti na gumalaw ng mas malaya at komportable. Pinapalakas din ito ang sirkulasyon na pinapanatiling nababaluktot ang inyong mga daluyan ng dugo. Kaya ang oxygen at sustansya ay episyenteng nakakarating sa inyong mga kalamnan na nangangahulugang mas maraming enerhiya, mas kaunting kabigatan at mas mabilis na paggaling. Sinusuportahan din ng salmon ang paggana ng nerbiyos na pinapanatiling matalas at balanse ang inyong mga paggalaw. Habang ang mga vitamin ito, lalo na ang B12, ay tumutulong na gawing malinis na enerhiya ang pagkain. Sama-sama pinapalakas nila ang tibay, lakas at koordinasyon. Hindi nyo kailangan ng salmon araw-araw. 2 hanggang 3 serving lang sa isang linggo ay makakagawa na ng pagkakaiba. Inihaw, bake o kahit delata na mailangis ng oliva at lemon. Bawat kagat ay tumutulong na muling buuin, pasiglahin at ibalik ang lakas ng inyong mga binti mula sa loob. Numero 1, itlog. Ang kompletong tagapagtayo ng lakas. Kung tatanungin ninyo ang mga eksperto tulad ni AC, Emilio Navarro o mga nutritionist kung anong pagkain ang pinakamahusay na nagpapabalik ng lakas pagkatapos ng 60, karamihan ay iisa ang sasabihin: itlog. Maliit, simple at abot kaya. Bawat isa ay naglalaman ng kumpletong pakete ng mga sustansya na kailangan ng inyong mga kalamnan upang manatiling malakas at matatag habang tayo ay tumatanda. Mas mabilis tayong nawawalan ng kalamnan kaysa sa muling pagbuo nito, isang proseso na tinatawag na saropenia. Maaari ninyo itong maramdaman bilang mas mabagal na paggalaw o mas mahinang mga binti. Nilalaban iyan ng mga itlog sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad na mailahat ng siyam na mahahalagang amino acid. Ang eksaktong mga building block na kailangan ng inyong mga kalamnan upang maayos at lumaki. Isa rin sila sa pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng vitamina na sumusuporta hindi lamang sa kalusugan ng buto, kundi pati na rin sa lakas at koordinasyon ng kalamnan. Karaniwan ng mababang bitamina sa mga nakatatanda at maaaring magdulot ng pagkapagod, kahinaan at mga problema sa balanse, at 1 o 2 itlog lamang sa isang araw ay makakatulong na natural itong maibalik.
Sa loob ng bawat pula ng itlog makikita nyo rin ang choline, isang sustansya na nagpapanatiling maayos na komunikasyon sa pagitan ng inyong mga nerbiyos at kalamnan. Nangangahulugan iyon ng mas mabilis na reaksyon, mas matatag na mga hakbang at mas mahusay na kontrol. Dagdag pa, ang mga itlog ay mayaman sa mga DK vitamin, antioxidant at malusog na taba na lahat ay tumutulong. Naprotektahan ang mga selula ng kalamnan at mapanatili ang enerhiya sa buong araw. Hindi nyo kailangan ng marami. Isa o dalawang itlog araw-araw ay sapat na. Scramble, pakuluan o ihalo sa mga gulay para sa iba't ibang lasa. Ang sikreto ay ang pagiging pare-pareho. Ang paggawa ng mga itlog na bahagi ng inyong routine ay makakatulong sa inyong manatiling balanse. May tiwala sa sarili at malakas sa loob ng maraming taon. Dahil minsan ang pinakasimpleng pagkain ang tunay na nagtatayo ng pinakamalakas na pundasyon. Ngayon marami sa inyo ang nagtatanong, kailangan ko bang kainin ang lahat ng 6 na pagkain ito araw-araw? Hindi naman kailangan. Maaari ninyo silang paghaluin sa buong linggo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho gawing regular na bahagi ng inyong routine ang mga pagkaing ito. Kahit ilang serving lang ng bawat isa sa loob ng isang linggo ay makakagawa na ng kapansin-pansing pagkakaiba sa lakas ng inyong binti at enerhiya. Kailan ang pinakamagandang oras para kainin ang mga ito? Ang umaga ay perpekto. Ang pagsisimula ng inyong araw sa mga pagkaing mayaman sa sustansya ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng pangmatagalang panggatong at tumutulong na patatagin ang antas ng enerhiya. Ngunit kung mas gusto nyo ito sa hapon, sabihin na nating sa tanghalian o hapunan, ayos lang din iyon. Nakikinabang ang inyong katawan sa tuwing pinapakain ninyo ito. Pwede ko ba silang pagsabayin? Siyempre, marami sa mga pagkaing ito ay magandang magkapares. Halimbawa, oats na may berries o salmon na may aboko. Ang mga sustansya ay mas epektibong gumagana kapag pinagsama. Isang bagay na tinatawag ng mga eksperto sa nutrisyon na food synergy at isa pang tanong na madalas naming marinig. Kailangan ko ba ng ehersisyo para sa mga resulta? Ang magaan na paggalaw ay tumutulong sa mga sustansyang ito na gumana ng mas mabilis. Kahit na mga simpleng pag-unat ng binti, maikling paglalakad o mga ehersisyo sa upuan ay magpapabilis ng inyong pag-unlad. Tandaan, ang nutrisyon ang nagpapagatong sa inyong katawan, ngunit ang paggalaw ang nagpapagana dito. Sama-sama muli nilang itinatayo ang inyong mga binti mula sa loob na tumutulong sa inyong manatiling malakas, matatag at malaya sa loob ng maraming taon. Ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 6 na makapangyarihang pagkain, balikan natin ng mabilis ang ating natutunan ngayon. Ang kamote ay nagpapagatong sa inyong mga kalamnan ng pangmatagalang enerhiya at tumutulong sa mas mabilis na paggaling. Ang oats ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas na pinapanatiling masigla at walang pulikat ang inyong mga kalamnan. Ang abokado ay nagpapabawas ng pamamaga, nagpapalakas ng flexibility at nagpoprotekta laban sa masakit na paninigas. Ang mga berry ay nag-aayos ng mga muscle fiber at nagpoprotekta sa inyong mga kasukasuan sa pamamagitan ng kanilang mayamang antioxidant. Ang salmon ay muling nagtatayo ng tissue ng kalamnan, nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapanumbalik ng enerhiya mula sa loob. At panghuli, ang itlog, ang kumpletong pagkain para sa lakas ay nagbibigay ng lahat ng kailangan ng inyong mga binti upang manatiling matatag, mabilis tumugon at malakas sama-sama. Ang 6 na pagkaing ito ay bumubuo ng isang natural na sistema ng depensa laban sa pagkawala ng kalamnan at kahinaan na dumarating sa pagtanda. Bawat pagkain na kasama ang isa o higit pa sa mga ito ay naglalapit sa inyo sa mas malakas na mga binti, mas mahusay na balanse at mas malaking kalayaan. Kung napapansin ninyo ang pagkapagod kapag umaakyat ng hagdan, kabigatan kapag naglalakad o paninigas ng inyong mga binti, alamin na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang sitwasyon. Nakikinig pa rin ang inyong katawan sa kung ano ang inyong ipinapakain dito. Simulan ngayon at sa loob ng ilang linggo ay maaari ninyong maramdaman ang pagkakaiba, mas magaan na mga hakbang, mas matatag na balanse at panibagong kumpiyansa sa bawat paggalaw. Ang impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi dapat palitan ang personalisadong medikal na payo. Laging kumonsulta sa inyong doktor o isang kwalipikadong healthcare provider bago gumawa ng anumang makabuluhang pagbabago sa inyong dieta. Lalo na kung kayo ay may mga talamak na kondisyon, umiinom ng gamot o nagpapagaling mula sa isang pinsala.
Ang inyong kaligtasan at kapakanan ang nauna. Gamitin ang impormasyong ito bilang gabay, hindi bilang reseta. Tandaan ang inyong mga binti ang inyong pundasyon. Kapag nanatili silang malakas, mananatili kayong malaya, nakakagalaw at may kontrol sa inyong buhay. Kahit na maliliit at pare-parehong pagbabago sa inyong dieta ay maaaring magdulot ng malaking pagbuti sa inyong pakiramdam araw-araw. Kaya magsimula sa isang pagbabago ngayong linggo. Siguro magdagdag ng kamote sa hapunan o maglagay ng ilang berries sa inyong almusal. Bawat kagat ay isang pamumuhunan sa inyong hinaharap na lakas at kalayaan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa Lakas ng Buhay para sa mas marami pang mga tip na nagbabago ng buhay sa pananatiling aktibo at malusog pagkatapos ng 60. At kung nais ninyong ipakita ang inyong suporta sa aming misyon, ay click ang Super Thanks button sa ibaba. Ang inyong kabaitan ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng mahahalagang video para sa inyo. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Alin sa 6 na pagkaing ito ang kinakain nyo na? At alin ang sisimulan ninyong idagdag sa inyong mga pagkain ngayong linggo? Ibahagi ito sa mga komento. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Nasimulan din ang kanilang paglalakbay tungo sa mas malakas na mga binti. Manatiling malakas, manatiling malusog at patuloy na gumalaw dahil bawat hakbang na inyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa isang mas mahaba at mas masiglang buhay. Ale!